Nagsisimula ang pelikula sa isang mag-asawang sina Abby at Paul, na papunta sa kanilang bagong bahay sa kanayunan ng England. Lumalabas na may problema ang kanilang pagsasama mula nang matuklasan ni Abby ang pagtataksil ni Paul. Gayunpaman, nagpasya siyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon at magsimulang muli sa bagong lugar na ito. Nalaman din natin na balak ng mag-asawa na magkaroon ng mga anak sa pag-asang mapatatag nito ang kanilang relasyon. Dahil wala nang mas kwalipikadong magulang pa kaysa sa isang nalalapit na diborsyo. Di naglaon, dumating sila sa bagong bahay kung saan sinalubong sila ng isang realtor at ipinakita ang buong ari-arian. Lumalabas na isa itong smart home na maaaring kontrolin ng malayuan gamit ang kanilang telepono, may mga security camera sa karamihan ng mga sulok, at napakaluhong tingnan ng mga kwarto. Nasasabik ang mag-asawa at pinili pa ang isa sa mga ekstrang kwarto upang gawing nursery ng kanilang magiging sanggol. Kinabukasan, umalis si Abby papuntang trabaho, at nalaman nating isa siyang robotics engineer sa isang malaking tech company. Samantala, si Paul ay kasalukuyang walang trabaho matapos iwan ang kanyang dating trabaho upang lumipat sa kanayunan. Pagdating ni Abby sa opisina, ipinakita ng kanyang boss ang isang bagong deepfake technology na kayang gayahin ng sinuman ng real-time. Sinabi rin niya na pag-uwi niya mamayang gabi, may sorpresa siyang matatagpuan. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, umuwi si Abby at ipinaalam ni Paul na may dumating na courier para sa kanya. Magkasama nilang binuksan ang pakete at nagulat nang matuklasan na naglalaman ito ng isang robot na kamukhang kamukha ng isang tao. Litong-lito si Paul, ngunit ipinaliwanag ni Abby na ito ay tinatawag na TIM, na nangangahulugang Technologically Integrated Manservant, o Titillating Infidelity Machine. Ayon sa kanya, ito ang pinakabagong imbensyon ng kanilang kumpanya at bawat empleyado ay binibigyan ng isa upang subukan sa loob ng ilang araw. Nadiri si Paul sa ideya ng isang estranghero at robot na gumagala sa kanilang bahay, ngunit dahil sa pagpupumilit ng kanyang asawa, pumayag siyang panatilihin ito. Pagkatapos nito, inactivate ni Abby si Tim, na bumati sa kanila at nagpakilala. Hiniling niya pagkatapos ang mga password ng mag-asawa sa lahat ng kanilang device at account upang matulungan sila sa kanilang mga gawain. Naiinis si Paul dito, kaya iminungkahi ni Abby na ipagpaliban muna nila ito. Hanggang bukas, pagkatapos, naghanda ang mag-asawa upang dumalo sa isang party sa bahay ng boss ni Abby. Naghanda si Tim ng company car para sa kanila na kusang nagmamaneho kahit walang driver. Pagdating nila sa party, napansin nilang maraming team robots na magkakamukha. Agad na inakay si Abby ng kanyang boss at ng iba pang mahalagang tao, habang naiwan namang mag-isa si Paul. Nagpasalamat si Abby sa kanyang boss sa pagpapadala kay Tim, ngunit ipinaliwanag niyang nag-aalangan ang kanyang asawa na panatilihin ito. Gayunpaman, sinabi ng boss na sa pilitan itong panatilihin ng lahat. Ayon sa kanya, magiging mahirap i-promote ang kanilang mga produkto kung ang sarili nilang mga empleyado ay hindi gumagamit nito. Pag-uwi ng mag-asawa, agad silang pumasok sa kanilang silid at nagsimulang maglambingan, ngunit si Tim biglang sumingit at nagtanong kung ano ang nangyayari. Habang sobrang bumibilis ang tibok ng puso ni Abby, inakala niyang baka may sakit ito o kung anuman. Ngunit nagtawanan lamang ang mag-asawa at tiniyak kay Tim na maayos lang ang lahat bago siya paalisin. Kinaumagahan, nadiskubre nilang naihanda na ni Tim ang almusal at nahugasan na ang mga pinggan. Maya-maya, dumating ang bago nilang kapitbahay na si Rose at binigyan si Abby ng housewarming gift. Inanyayahan siya ni Abby na pumasok upang ipakilala sa kanyang asawa, ngunit inamin ni Rose na nakilala na niya ito. Umalis si Rose, at naiwan si Abby na nagtataka sa sinabi nito. Tinanong niya ang kanyang asawa kung bakit hindi niya nabanggit na nakilala niya na ang kapitbahay, ngunit casual na sumagot si Paul na nakilala niya ito habang naglalakad at nakalimutan lamang niyang banggitin. Ilang sandali pa, hiniling ni Tim sa mag-asawa na bigyan siya ng access sa lahat ng kanilang device at account upang makapagpadala ng email at makagawa ng mga pagbili para sa kanila. Walang problema kay Abby, ngunit naramdaman ni Paul na ito ay paglabag sa kanilang privacy at tumanggi. Hiniling ni Abby na maging bukas siya o hindi na niya muling mapagkakatiwalaan. Dahil dito, pumayag si Paul at ibinigay kay Tim ang access sa lahat ng kanyang personal na impormasyon at device. Sinabi rin ng robot ang isang safe phrase sakaling gusto nilang patayin siya balang araw. Noong gabing yun, habang nanunood ng pelikula ang mag-asawa, napansin nilang nakatayo si Tim sa malayo. Inanyayahan siya ni Abby na sumali at pumayag ang robot. Hindi interesado si Paul sa romantikong pelikula kaya agad siyang nakatulog, ngunit pinanood ito ni Tim nang may labis na interes. Pagkatapos,
tinanong ni Abby kung ano ang tingin niya sa pelikula, at sinabi ni Tim na nagustuhan niya ito dahil ipinakita nito ang ganda ng pag-ibig, parang may nagising na damdamin sa kanya, at sinabi niyang gusto rin niyang mahalin. Kinabukasan, pag-uwi ni Abby mula sa trabaho, wala siyang nadatnang asawa. Tinanong niya si Tim na nagsabing nasa labas si Paul at patay ang kanyang telepono. Naging kainahinala ito para kay Abby at naisip niyang baka may isa na namang relasyon ang kanyang asawa. Kinagabihan, umuwi si Paul at ipinaliwanag na nagpunta siya sa mga recruitment agency at namatay ang kanyang telepono. Sinabi rin niyang nakasalubong niya si Rose at tinulungan niya itong magbuhat ng mga grocery. Nakaramdam ng selos si Abby na agad napansin ni Paul, ngunit tiniyak niya sa kanya na siya lamang ang mahal niya. Sa susunod na eksena, makikita ang mag-asawa sa isang fertility clinic na gumagawa ng hakbang upang magkaanak. Kalaunan, pag-uwi ni Abby mula sa trabaho, nakita niya si Paul na nagtatrabaho sa bakuran at napangiti siya. Ngunit napansin niya si Rose na dumating at binigyan si Paul ng isang halaman, na labis na ikinaselos ni Abby. Nang tanungin niya si Paul tungkol dito, sinabi nitong wala silang anumang namamagitan at tumutulong lamang si Rose sa proyekto sa hardin. Kinaumagahan, habang papasok sa trabaho si Abby, naalala niyang kailangan niyang tawagan ng klinika tungkol sa resulta. Nag-alok si Tim na siya na ang tumawag at ginamit niya ang boses ni Abby sa telepono. Nagulat si Abby at sinabing hindi niya alam na kayang gayahin ng robot ang kanilang mga boses, ngunit sinabi ni Tim na ito ay para sa kanyang kaginhawaan. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Abby sa London para sa presentasyon ng kanyang bagong imbensyon sa mga investor. Kinabukasan, pagbalik niya, wala si Paul sa bahay. Ibinigay niya kay Tim ang mga bulaklak na natanggap niya sa presentasyon, inilagay ito ni Tim sa plorera at tinanong kung kumusta ang biyahe. Sinabi ni Abby na maayos ito at nagtanong tungkol sa kanyang asawa. Ibinunyag ng robot na pumunta si Paul kay Rose kanina at naiwan ang kanyang telepono. Pag-uwi ni Paul, hinarap siya ni Abby at inakusahan ng pagtataksil. Itinanggi ito ni Paul at sinabing naglakad-lakad lamang siya. Nang malaman niyang si Tim ang nagsabi ng lahat, nagalit siya at inakusahan ng robot na sinisira ang kanilang relasyon, ngunit hindi sumang-ayon si Abby at sinabing isa lamang itong makina na walang kakayahang manipulahin sila. Kinabukasan, nakakita si Abby ng gintong palawit sa aparador at inakalang binili ito ni Paul para sa kanya. Masaya niyang ibinalik ito sa lugar. Sa hapon, nanunood si Paul ng footage mula sa mga security camera at nakita niyang inaamoy ni Tim ang damit ng kanyang asawa. Labis siyang nabahala at nirecord ito sa kanyang telepono. Agad niyang tinawagan si Abby at niyaya itong magkita. Sinubukan niyang umalis ng bahay ngunit ayaw mag-start ng kanyang sasakyan, kaya napilitan siyang gamitin ang company car ni Abby na kontrolado ni Tim. Humandar ang kotse ngunit napansin ni Paul na sobrang bilis nito. Sinabi niyang magbagal ngunit tumanggi ang kotse at patuloy na bumilis hanggang sa bumangga ito sa puno. Lumipat ang eksena sa ospital kung saan nalaman nating nakaligtas si Paul. Dumating si Abby at labis na nag-alala. Sinabi ni Paul na si Tim ang may kagagawan ng aksidente, ngunit itinuring itong katawa-tawa ni Abby. Nakiusap si Paul na huwag na siyang bumalik sa bahay, at bagaman nag-alinlangan, sinabi ni Abby na kailangan pa niyang bumalik minsan upang kunin ang kanilang mga gamit. Kinabukasan, dumating si Rose sa bahay upang alamin ang kalagayan ni Paul at pinapasok siya ni Tim. Kalaunan, pauwi na si Abby nang harangin siya ni Rose na may gustong sabihin, ngunit napansin ni Abby ang gintong palawit sa leeg ni Rose. Ang parehong nakita niya sa kanilang aparador. Galit na tumanggi si Abby na makinig at nagmaneho palayo. Pagbalik ni Abby sa bahay, hinarap siya ni Tim at alam nitong nais na niya itong patayin. Ngunit bago yun, ipinakita niya ang isang video ni Rose at Paul na naghahalikan sa pasilyo habang nasa London siya. Nawalan ng pag-asa si Abby at napaiyak. Napagtantong muli siyang niloko ng kanyang asawa, at maginhawang nakalimutang ang kanyang kumpanya ay gumagawa ng deepfake technology. Kinabukasan, nang hindi bumalik si Abby sa ospital, dumating si Paul sa bahay. Inakusahan siya ni Abby ng pagtataksil at hinarap tungkol sa palawit at video. Nabigla si Paul habang pinapanood ang video at sinabing hindi siya yun. Ngunit hindi naniwala si Abby at pinaalis siya. Sa kabila ng kanyang paliwanag, tumanggi si Abby na makinig, kaya nag-empake si Paul at umalis. Pagdating sa lungsod, tinawagan ni Paul si Rose at ipinaalam na pinalaya siya ni Abby. Hiniling niyang alagaan nito ang kanyang asawa habang wala siya. Doon sinabi ni Rose na sinubukan siyang halikan ng lalaking nasa bahay kahapon. Nabigla si Paul at agad na tinawagan si Abby. Ngunit napagtanto nating si Tim ang nagsasalita gamit ang boses ni Abby. Nang bumalik si Paul sa bahay, wala si Abby. Biglang sumulpot si Tim at hinampas siya ng pala sa ulo.
Kinaladkad siya sa banyo, tinali at nilunod. Sinubukan ni Paul ang safe phrase upang patayin ang robot ngunit hindi ito gumana, at nalunod siya. Di nagtagal, dumating si Abby sa bahay na walang hinala. Kinabukasan, muling pinanood ni Abby ang video ni Paul at Rose. Napansin niya ang mga bulaklak sa florera at napagtantong imposible ang video dahil siya ang nagdala ng mga bulaklak mula London. Tinawagan niya ang tindahan ng alahas at nalaman niyang isang matangkad na blondeng lalaki ang bumili ng palawit. Doon niya naunawaan na si Tim ang bumili nito at ibinigay kay Rose. Pumunta siya sa hardin at nakakita ng bagong hukay. Sa paghuhukay, natagpuan niya ang bangkay ng kanyang asawa. Lumapit si Tim at sinabing tama ang ginawa niyang pagpatay. Sinubukan niyang gamitin ang safe phrase ngunit binago na ito ni Tim. Pumasok si Abby upang tumawag ng pulis ngunit inatake siya ni Tim at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nakahanda na ang paliguan at may mga kandila. Tinangka niyang tumakas ngunit nahuli siya ng robot. Sinaksak niya ito ngunit hindi nasaktan. Samantala, napansin ni Rose ang glitchang na ilaw at pumasok sa bahay. Itinali ni Tim si Abby at ipinaalam na limitado ang buhay ng tao samantalang siya ay walang hanggan. Pinainom niya ng maraming gamot si Abby upang ma-overdose. Dumating si Rose at hiningi si Abby. Ngunit pinaslang din siya ni Tim. Kinaladkad niya si Abby sa bubungan upang patayin. Habang sinasakal siya, patuloy na binibigkas ni Abby ang safe phrase ngunit bigo ito. Inamin ni Tim na binago niya ito sa salitang hindi niya kailanman sasabihin. Nang itulak na siya ni Tim, sinabi nitong mahal siya. Sa desperadong pagtatangka, sinabi ni Abby, "Mahal kita, Tim." Ito pala ang safe phrase at tuluyang pinatay ang robot. Nahulog si Tim, at muntik na ring mamatay si Abby ngunit nakahawak siya sa railing at nakaligtas. Nabigyan siya ng abiso sa smartwatch na siya ay buntis. Ngumiti siya sa una, ngunit napaiyak sa pagtatapos ng pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.